Magandang araw mga kaibigan. Ngayon ay araw na naman ng linggo, November 26, 2023. At tulad ng dati magtatalakay na naman tayo ng Biblia at ipagpatuloy natin ang nakaraan tungkol sa istorya ni Samson at saka si Delilah. Ito ay nangyari noong panahon ng mga judges na kung saan ay ang namamahala sa mga Israelitas na ay ang mga Levitas na kung saan silang nangangalaga ng templo kung saan dati ay nanuluyan ang ating Creator. Umalis na, wala na. So bagamat ang mga Levitas ay sila na ang parang namamahala sa buong angkan ng mga Israelites at silang nagugobyerno kumbaga, pero naging abusado, nagdedemanda na kung ano-ano, para bang kung sa panahon natin ngayon ay kung nagdedemand ng maraming mga confidential funds, ganyan, malalaking so napabayaan na yung tungkol sa depensa ng kanilang lugar na ang nakipag-agawan niya ng mga Palestino. So sa madaling salita, dahil walang nag-ano sa kanila ng leader, ay nasakop na sila ng mga Palestino for 40 years na naghihirap sila sa under ng mga paggogobyerno ng Palestino. Wala nga silang leader kasi kaya nga nagdidemand sila ng hari. Pero sa panahon na ito, natural ang ating Creator o ang Diyos na nagbabantay lagi sa mga chosen people na kung tawagin nga ay mga Israelitas o Hudyo, ay para magkaroon ng simbolo ng pakikibaka doon sa Palestino, ay nagpadala ng isang tao sa pamamagitan ni Samson. Actually, ang tatay ni Samson ay anghel. At ang istorya nga, isang araw sa isang mag-asawa na hindi nagkakaanak, isang araw nagpakita ang anghel sa babae at sinabi ng anghel na ikaw ay medyo matanda na, hindi na nagkakaanak, pero bibigyan kita ng anak para yung anak ay magiging Nazareno o Nazaret. Sabihin, ang Nazaret, siya yung makikipaglaban, itinalaga ng Diyos, destined by God, itinalaga para makipaglaban doon sa mga Palestine na kung saan ay nanakop sa mga Israelitas. So, iyon, sabi, sinabi ng babae sa kanyang asawa, si Manoah, na may anghel na nakipagkita sa kanya at sinabi magkakaanak pa siya na siyang magiging kailangan ay pangalagaan yung bata na healthy. Ngayon nga gusto ngang makita ni Manoah yung tao na yun na anghel kung totoo. So isang araw na naman kung saan doon sa rice field sa palayan, nag-iisa lang ang babae, walang tao doon. Nakipagkita na naman yung anghel, wala doon ang kanyang asawa. So simple, para masiguro talaga na magkakaanak siya, yun alam na natin ang ginawa nilang dalawa. At
kinausap na nga ng anghel si Manoah na iyan ay magbubuntis yung anak, yung asawa mo, pangalagaan mo, huwag siyang painumin ng mga alak o kung ano mang nakakasama para sa pagbubuntis ng isang tao. Kailangan healthy ang bata, at kapag ikpay ng anak ay huwag guntingin ang kanyang buhok, hayaan lang mahaba. Kasi yung buhok na yon ay magiging instrumento yon para magkaroon siya ng telepathic power na kung saan ay makipag-communicate sa Diyos o sa Creator. So, iyon na nga si Samson. Ang kanyang istorya ay mababasa yan sa Judges 13 hanggang 16, 28, 31, 16, 22, 27, 16, 18, 22, chapter 16, verse 15 to 17, chapter 16, verse 10 to 6. Ayan, makikita ang istorya ni Samson at Delilah, mababasa sa mga sinabi kong mga chapter at verses ng Biblia sa Judges. At iyon nga ay si Samson ay medyo, kung babasahin mo yung istorya, ay medyo babaero, maraming napangasawa pero ang nagugustuhan niya lagi yung mga Palestine women hindi yung mga Israelite na ayaw sana ng kanyang tatay at nanay. Pero ay iyon, hanggang sa bandang huli na pangasawa niya nga si Delilah. Si Samson nung una, nung nagalit siya dahil ayaw, yung nililigawan niya ayaw sa kanya nakipag-away siya. Halos 1,000 mga Palestino ang kanyang pinatay. Nag-iisa lang siya, kaya takot sa kanya yung Palestine. Nung si Delilah na ang napangasawa niya, nakipagsabuatan ang mga Palestino kay Delilah na tuklasin ni Delilah kung saan nanggagaling ang lakas ni Samson. Kasi kahit na mga leon 30 kapirasong leon, kayang-kaya niyang tatayin Saan ba kaya nanggagaling yung kanyang lakas na yan? Una hindi sinasabi ni Samson, kunyari pag tinalian niya ako ng 7 lubid ng ginagamit sa pana 7 na yan manghihinaan niya ako, mawawala yung power ko. Ginawa ngayon pero hindi yun totoo. Kasi anya dapat walang nakagamit pa tayo bago, ginawa na naman ulit, hindi na naman totoo. Ngayon nagdrama na si Delilah, sabi hindi mo siguruan niya ako mahal kung mahal mo ako dapat sabihin mo kung totoo, kung saan talaga nanggagaling yung lakas. Ngayon sinabi niya nga na ako binigyan ng lakas ng Diyos sa pamamagitan ng aking buhok. Kaya yung actually, kung anumang danger may kalaban si Samson, hindi hindi physical niya lakas ang ang nagaano doon, yung mga leon, mga kalaban niya. Ang tali, ang pumapatay doon ay ang Creator. Nalalaman lang ng Creator kung nasa danger siya, may mga kalaban niya, dahil sa kanyang buhok. Nagdadasal siya, ibig sabihin sa pamamagitan ng mental telepathy, nag-communicate, humihingi siya ng tulong sa at darating ang tulong at pinapalabas na si Samson nga ang gumagawa ng kanya lakas nin, kaya napapatay niya. Pero actually behind the scene ang Creator ang may gawa kasi plan na yun plan na ng Creator yun, para maging simbolo nga siya, para siyang maging taga-moral ng mga Israelitas para lumaban sila. Kasi wala nang katulad yang ng ating yung dapat na yan, nawawala na tayo ng pag-asa na dahil wala tayong kalaban-laban dahil sa mga nakaraan ng mga hindi tayo naghanda, kasi hindi naman tayo
mga freak, war freak, hindi tayo naghanda. Baliwala, ito na dumating ng ating mga nangangagaw na ng ating mga teritoryo. Wala tayong kakalaban-laban. Kaya kahit anong bully, may nagsasabi na hayaan nyo na lang yan para walang gera, kasi wala naman talaga tayong laban kung magkaroon ng pag nagalit sila tayong kalaban-laban, hayaan mo na lang sila, pahala na. Yun, parang ganun. O bigay na lang natin sa kanila, gawin na lang nating probinsya yung Pilipinas, probinsya ng China, kasi wala tayong kalaban-laban yun ang nangyari. Kaya mga ganon. Ganon din ang sa Israel. Kaya kailangan may parang ipinanganak na parang leader para makipaglaban. Yan si Samson nga. So lahat ng mga Palestino na nakabalita sa lakas ni Samson ay natakot. Kaya yun, sabi na nga sa madaling salita, kinat ni Delilah yung kanyang buhok. Ayun, nahuli na si Samson dahil wala na siyang lakas sa madaling salita, nung pinresenta ng mga nakahuli kay Samson sa isang building, ipipresenta para magkaroon ng celebration na nahuli na si Samson. Nandoon sa isang building, nandoon lahat ang mga opisyal ng mga Palestine. Mahaba na ang buhok ni Samson, humaba na. Nakahingi na siya, nagdasal siya, nakahingi na siya ng tulong sa Diyos o sa ating Creator. Sa madaling salita, kunyari hawak-hawak niya yung poste ng building, tinulak niya, nawasak, nirakit, minisail lang yun ng Creator, ayun, wasak, patay lahat yung mga opisyal, lahat mga hari, mga opisyal ng Palestino, na-liberate. Ang na yon, ang pangyayari ngayon ay na-liberate ng Israel ang lupa sa mga Palestine. Para ngayon din sa pamagitan ng inaagaw ng Hamas, missile sila ni Netanyahu. Wala, na-liberate hindi nagtagumpay yung mga Hamas, kasi ang mga Israelitas ay ang kanilang ang mga Hudyo, ang kanilang mga ancestor ay yung mga anghel na nakitang magaganda ang mga babae sa earth, ay ginawa nilang asawa. Iyan ngayon diyan nang galing ang lahi ng mga Hudyo. So they are the chosen people. At kahit naman ngayon din kapag bago pumunta ang mga IDF o yung Israeli Defense Forces, bago sila pumunta sa gira, sa mag-attack, nagdadasal muna sila mahigit 1 oras, pabalik-balik. Diyos ni Abraham, Diyos ni David, Diyos ni Jacob, Diyos ni Israel, tulungan nyo kami. Adonai, ikaw ang pinakamangkayarihan sa lahat, pinakamangkayarihan sa buong mundo, sa lahat. O yun ang pabalik-balik na sinatsan ng na panood siyan sa kung paano sila magdasal yun. Ganon pa rin yan nung araw. Kaya kapag nananalo sila sa gira, nagpapasalamat sila sa Diyos, dahil ang Diyos nila ang makapangyarihan, mas makapangyarihan sa Diyos ng mga paraon. Kaya lagi silang nananalo sa anumang laban. Hanggang dito na lamang po. Magandang araw sa inyo, ating lahat.